안녕하세요. 제라드입니다. Hello everyone. Welcome to K-Learn Korean Language Training. Once again, this is Gerard. And welcome po sa inyo. Medyo matagal po kaming hindi nakapag-upload ng video. Medyo na busy po tayo sa mga nakaraang araw. Marami pong mga ganap. Medical examination ng mga passer. Registration ng special CBT. Okay. And welcome po sa inyong lahat. Welcome back sa mga bago pa lang pong nanonood ng mga video namin. Paki-follow niyo po kami para sa mga updates about sa registration ng exam or about sa kabuuang process ng pagkukuria or EPS topic. Okay? So, pa-share na rin po ng mga video namin. Okay, so ngayon, ang pag-uusapan naman natin, syempre, process pa din ng pagkukuria. Okay? So, sa mga interested po na magtrabaho sa South Korea, a piece of advice, tandaan po natin, ang pinaka-process talaga ng pagkukuria is yung pinaka-first step po talaga niya is to pass the EPS topic exam. Okay? EPS topic exam. Doon talaga siya iikot sa study, sa pag-aaral ng Korean language at kailangan nyo ipasa yung exam nila. Okay? So wala pong nakakaalis ng papuntang South Korea na hindi nakakapasa sa exam. Kung meron naman siguro, illegal. Okay? Pero yung legal process or legal process ng pagpunta ng South Korea, pinaka number one po dyan, yung maipasa nyo yung Korean language exam. Okay? So ngayon, since yung requirement is makapasa sa Korean language exam, ano yung dapat nating gawin? Okay? Siyempre, kailangan yung mag-aral. Okay? Kailangan yung mag-aral, kailangan yung magkaroon ng proper training para mapaghandaan yung exam at syempre may pasa yung exam. Okay? Kailan dapat tayo mag-aral? Okay? So ayun, another question yun. Kailan ba tayo dapat mag-aral? Kapag next month, exam na or registration na? Ganun ba? Or habang wala pang registration, mag-aaral ka na? So, ang pinaka-the best gawin, this is based on my experience, based sa pagtuturo at pag-a-assist ko po sa mga naging student ko, okay, the best pa din talaga na mag-aral kayo ng maaga, okay? Hanggat wala pang exam, hanggat wala pang registration, ibig sabihin, binibigyan tayo ng chance na makapag-review ng maayos, makapag-memorize ang vocabulary. Yung ganun ba, okay? Hindi natin mamadaliin yung exam. Na kung nag-aral ka ngayon, gusto mo next month exam na. Okay? Parang excited ka lang bumagsak. Okay? Pag ganun. So ngayon, habang wala pang registration, habang wala pang exam, wala pang announcement ng exam, mag-aaral ka na. Kasi language po siya. Kailangan makaipon ka ng maraming vocabulary. So alam na namin yung mga dapat gawin. Kung kayo ay interested na mag-aral, okay, gustong magtrabaho sa South Korea, kung gusto niyo magpa-assist sa amin, mag-enroll po kayo. So ngayon, ginawa namin mas affordable yung online class namin. So yung dating 4,000 pesos, 2,500 na lang po siya ngayon. Okay, para mas maraming maabot din yung aming adhikain ba na makatulong din sa mga gustong mag-aral. So 2,500 online class, full assistance na po yun throughout the process. Ibig sabihin, pag nag-enroll kayo sa amin is kami na yung bahalang mag-guide sa inyo sa buong process. So makikinig na lang kayo at susunod sa mga announcement namin, sa mga ipapagawa namin regarding po sa process. Okay? So tandaan natin na aral po talaga yung pinakakailangan yung tutukan sa pagpunta or pagtrabaho sa South Korea. Aral po talaga ang pinakakailangan yung tutukan. Kasi kung hindi kayo makakapasa sa exam, di rin kayo magpo-proceed sa skills test. Okay? So yung skills test naman, napatunayan ko ulit na basta marunong ka ng mga basic na pagkakalikot ng mga bagay-bagay, makakapasa ka sa skills test. Yung pinakamahirap sa process talaga dyan is yung Korean language exam kasi language po siya. Kailangan mo siyang tutukan. Kailangan mo ng medyo mahabang panahon para matutunan mo siya. Hindi naman tayo computer or AI na kapag nag-prompt ka, di ba? Alam mo na or basta, inaaral po siya. Kailangan nyo ng mahabang panahon para mag-memorize ng mga tamang dapat i-memorize. Hindi lang kasi basta-basta memorize lang ng memorize. Hindi naman tugma dun sa e-examine nyo. Okay? So kaya, kung ikaw ay interested, so mas pinababa namin yung enrollment fee. So 2,500
full assistance. Same pa din naman yung assistance, tsaka yung ituturo namin. Okay? Ang nagbago lang is yung price. So, dating 4,000 pesos, naging 2,500 na lang siya ngayon. So, ngayon, siguro, mas mahal pa yung cellphone mo sa enrollment fee. Pag nag-aral ka, nag-invest ka sa Korean language, pag nakapasa ka, ang kapalit nun is 70 to 80,000 basic salary. Wala pa yung OT doon, okay? So malaki po yung pwedeng kitain mo kapag ka nag-invest ka sa pag-aaral ng Korean language at nakapasa ka sa exam. So kung ikaw interested, try mo dito sa K-Learn kasi si K-Learn, 9 years na kami nag-a-assist. Ako mismo, ang may-ari ng K-Learn. So galing na rin ako ng South Korea. So this exam pumasa rin ako ulit, okay, para patunayan sa mga student at sa mga viewer ko na nakakapasa talaga kami. Okay, so basta tama yung direction, tama yung gagawin, tama yung review, talagang papasa ka. So kung ikaw ay interested, tambay sa bahay, fresh graduate, ang hirap ng trabaho sa Pilipinas, di ba? Ang daming gumraduate, ang konti ng trabaho. Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka ng Korean language, mag-invest ka, 2,500 full assistance, hanggang sa makaalis kay gagayad ka namin, apakamura na yon. Okay, doon sa iba, nasa 6K pataas pa din yung enrollment fee nila. Pero kami since 2016 ako, same pa rin naman yung yung gusto kong maitulong talaga sa mga interested. Kasi nung ako nag-aral dati before, 7.5 din binayad ko. So, di naman siya sulit. Okay? Pero dito, syempre, kailangan nyo talagang magsikap din at mag-aral para makapasa kayo at matuto kayo ng Korean language. Hindi po kami nag-offer. Yung in-offer namin dito, hindi siya magic. Okay? Pero yung in-offer namin dito, 2,500, ano ba yung kaibahan niya sa ibang mga learning center? Okay? So, yung process na sinusunod ng mga learning center, iisa lang. Okay? Iisa lang yung process na sinusunod natin. Yun ay nanggagaling sa HRD Korea. Kahit si DMW, kumukuha lang din ng information sa HRD Korea. Parang si HRD Korea, ibababa niya yung mga announcements sa DMW. And then si DMW, siya naman yung magpo-post sa mga socials niya, like Facebook, sa website nila. Okay, so isa lang yung process na sinusunod kahit anong learning center. So, dito ka na, 2,500, imagine. Ang laki ng matitipid mo, tapos pag nakapasa ka pa, 80,000 basic salary. Okay? So, hindi ka pwede sa Korea kung hindi ka interesadong mag-aral. Hindi ka pwedeng mag-Korea kung tamad ka, kung balat sibuyas ka. Okay? Hindi ka willing mag-aral, hindi ka willing mapagod, hindi ka willing mapuyat, hindi ka willing ma-stress, hindi ka pwede sa Korea. Okay? Malaki yung sahod sa Korea, pero syempre may process yan. Tapos, ang pupuntahan natin trabaho, hindi po vacation. So, syempre mapapagod tayo bago natin sahurin yun. Okay? So, again, work Korea siya, hindi siya vacation in Korea. Work Korea. Okay? So, 80,000 basic salary. Kung kayo ay interested, PM lang po kayo dito para sa ibang mga information. Maraming salamat sa panood ng video. Medyo humaba kasi medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. So maraming salamat sa panonood ng video. Kung kayo natuto or nasiyahan, natuwa sa video namin, pwede nyo i-share sa mga profile nyo. Pwede nyo rin kaming hanapin sa Blue App. Okay, so K-Learn Korean Language Training. Share nyo sa mga friend nyo, sa mga wall nyo, sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo na baka meron kayong mga kamag-anak na walang trabaho, interested mag-abroad. Ang ganda sa Korea. Lugar, gadgets, sahod. Maganda siya, talaga siya. So hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat. Once again, Gerard here from K-Learn Korean Language Training. Your quality, affordable Korean language training since 2016. Annyeong!